ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Walang iba kundi si Sir Sergio Ortiz Luis. Ito pag-usapan natin itong sabi nga ng DOLE na sila raw ay tutulong daw sa mga maliit na negosyo maapektuhan ng 85 pesos wage increase sa NCR. So, Sir Serge, welcome back to the program. Ano po ang reaksyon nyo dito sa programang ito ng DOLE para sa mga maliliit na negosyo? Well, maganda yung programa na yan kasi unang-una, yung itinaas na sa NCR na 85 pesos, sinisisi nila ang DOLE, no? O si Secretary. Totoo, for the first time, nung gawin yung sa revision, kami sa ECOP, nag-descend kami kasi medyo natataas na kami. Pero wag nila si Secretary dahil in-announce lang niya yung decision ng Wage Board dumaan sa proseso. Although we disagree, re-respetuhin namin dahil hindi namin nagustuhan yung amount. Pero maganda naman yung pagbibigay ng tulong ang DOLE para sa mga alam mo naman kasi apektado riyan, especially yung micro, kasi 90% na ating enterprise is micro, 8% yung small, yung medium 1% lang, tsaka yung less, wala pang 1%, So talaga apektado rin yung maliliit. At yun dapat doon itutok yung assistance, Kaya siguro dapat lang maintindihan mabuti ng mga ano ba yung tulong na yon para specifically para maintindihan nila. Kasi so far ngayon, yung presidentista siguro nakikita nila, hindi pa nila masyado malaman kung ano yung available, At kung yung pera hindi ganun kalaki, siguro i-concentrate natin doon sa micro. Yun ang kailangan ng pera. Tapos, meron ding exemption Siguro, iliwanagin din natin ang exemption para naman maka-avail yung iba na pwede within the 75 days yung filing period. Alam mo, maliliit siya. Dapat simplihan nila yung pagpaprocess ng exemption. Dahil wala naman mga abogado yung maliliit na yan, may prepare ng kung complicated masyado, hindi na lang mag-a-apply yan. So, maganda naman yung yung mag-alok ng tulong dahil talagang yung 85 pesos na increase na yan sa NCR, maraming mahihirapan doon sa maliliit yan. Okay. Now, speaking of which, Sir Serge, etong issue na to ng 85 peso increase ay merong isang grupo na pinahold muna hanggat maaari dahil nga doon sa sinasabi nila na magkakaroon daw ho ito ng domino effect sa lahat. Kayo ho, ano masasabi nyo doon sa pagtutol na ito? Totoo yun. Pero kami, sa ECOP, sinasabi nga namin, hindi perfecto yung Regional Wage Board, pero yan ang pinaka rather than i-legislate na naman yan, ala namang relasyon sa profitability, yun, tsaka yung kaya na naman kumpanya, at least sa Wage Board, talaga hinihima yan, Yung nga lang nakaraang Wage Board, tumututol kami for the first time ang ECOP, dahil medyo ginamit nilang mga measures, yung usual, hindi na consider na may gera at inflation napakataas, napakaraming na displace. Yun ang sinasabi namin kasi pag tinaas mo yung sweldo, pag nag-normalize, yung inflation natin bumaba na, hindi mo naman maibababa yun, In the meanwhile, ang ginagawa ng mga kumpanya, dahil wala naman relasyon yan sa profitability nila, tataas yung presyo kung kaya ng merkado. Kung hindi, magbabawas pa ng tao. O hindi, totoo naman may mga nagsasara, So talaga hindi ko masisisi yung mga gusto talaga ipa-hold dyan, kaya lang kami sa ECOP, re-respetuhin namin yan. Kung nagkakaroon ng hold, so much the better. Pero kami, i-respeto namin yung decision dahil dumaan sa proseso yan na for the first time, nag-dissent kami, pero natalo kami sa butuhan, wala tayong magagawa. Okay. Sir Serge, meron ho ba tayo mga nakakausap na mga negosyo na
malaki na ang epekto sa kanila or nakikita nilang hindi magiging maganda yung epekto sa kanila nito? Sa totoo lang bago pa dumating yung increase na yan Oho. marami na talaga dahil doon sa nangyayari mataas ang inflation, Yes. lahat ng bilihin, mataas ang talaga marami na nagsasara, dadagdag mo pa yan. Oho. Ang pinakamasakit, yung mga investors o yung mga even yung local na gusto mag-expand, at saka yung mga investors, kahuli-huli na nga tayo sa choice Oho. ng mga investors. Dadagdag mo pa yung mataas na sweldo na yan, madi-discourage lalo. Mhm. So now with all these being said, Sir Serge, now malapit na ho ang SONA. Monday ang SONA ng Pangulo. With regards sa sektor ng paggawa, with regards to the economy, ano sa tingin ninyo ang nakikita nyo sasabihin ng Pangulo? At kung meron kayong isasuggest sa Pangulo na sana'y pag-usapan, ano ho iyon pagdating sa sektor natin? Well, kami, sinasabi namin kasi maraming legislation na proposed na kakansilahin itong wage board. Mhm. There's a proposal na 1,200 itataas, 200 itataas na sweldo. Opo. Dyan sa 85 lang, nag-iiyakan na. Mhm. Sana, i-address si Presidente, liwanagin na ang proseso na irespeto yung regional wage board, no? While we dissented in the last one, yan ang pinakamalapit sa dapat na gawing pagtataas ng sweldo. I think he will again say that inutusan niyang wage board na mag-convene para i-discuss at yung itataas ng sweldo sa iba-ibang region. Mhm. Palagay ko, uulitin ni Presidente, palagay ko yun, at dapat lang na i-preserve natin yun yung regional wage board dahil yan ang pinakamalapit sa rational Mhm. way of adjusting wages. Opo. Hindi yung emotional na at masyadong politicized na wage registered wage increases. Okay. Now, Sir Serge, nakita ho natin nagkaroon ng pagbaba nagkaroon ng konting maliit na pag-angat at pagbaba sa ating mga employment rates nito mga nakaraang buwan. May time na tumaas, may time na bumaba. Pero ano ang dahil kayo po ay nasa employer side, ano nakikita niyong trend sa mga susunod na buwan regarding employment with this situation, especially magkakaroon ng aumento sa sahod? Well, actually, you have to remember, na 52 million ang nasa, more or less, ang nasa employment market natin, 84% dyan nasa informal sector. 16% lang yung nasa formal sector. Yung 84% na yan, ala na mga employers yan, farmers, fisher folks, Yes. So, yung mga small business, mga market vendors, yung tricycle drivers, yan, pag nagtaas ang wage, minimum wage, hindi sila kasali. Mhm. Pero yung mga minimum wage yan, nataasan, aabutan din ng inflation kadalasan dahil nahabulin ng inflation, nagtataasan nga, Mhm. Alam mo, 16% lang yung enterprises na apektado ng and 90% of that is micro, 8% of that is small, wala pa 2% yung medium tsaka large, So mag-iingat tayo sa sinasabing tataasan yung sweldo ng mga manggagawa. Konting manggagawa ang doon sa 52 million, mga 4 million lang yung minimum wage earners. So pag nagtaas ang sweldo, yung 80% mapipirwisyo. Mhm. Aasa sa gobyerno, sa ayuda. Hindi naman kaya ng ayudahan ng gobyerno lahat yan. Kagaya ng mga farmers, gusto nga sana namin mapunta sa formal sector, yung mga nasa informal sector, yung mga farmers, wala pa 300 pesos sa diya kinikita niyan . Tapos tataas pa ang presyo, inflation dahil dyan sa mga yan.
Kaya pati Bangko Sentral natatakot sa pagkakataas ng Ingles na yan. Mhm. Dapat talaga pinag-aaralang mabuti bago ginagalaw. Mhm. Dahil madali sabihin yung kawawa naman ng empleyado. Pero ano magagawa natin? Hindi mo naman pwede i-legislate yan. Yung ano na hindi kaya na ekonomiya, no? Mhm. So yun ang sinasabi na, huwag nating masyado ano yung kawawa na maggagawa dahil karamihan sa manggagawa hindi naman makikinabang dyan sa pagtataas ng sweldo. Okay. So, Sir Serge, ano po ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig at ganun din po sa mga kapwa nyo employers and even the employees na nakatutok sa ating programa? Well, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Mhm. Alam mo naman, yung mga geopolitics, saka yung mga giyera sa magno-normalize siguro yan. Aha. At hopefully, ang problema kasi natin, mababa nga yung sweldo, hindi namin inaalis yun, pero tumataas ang bilihin, Mhm. yun siguro ang dapat tutukan mabuti. Aha. Na yung isa na siya dati-dati, pinakamababa ang minimum wage sa atin dito sa atin, few years mo, ngayon, isa tayo sa pinakamataas, kundi yung pinakamataas, Mhm. ang problema natin, mataas ang bilihin natin kaysa sa kanila. Mhm. Mataas ang elektrisidad, mataas ang pagkain natin, kaya tayo hirap ang ating mga kababayan. Okay. Sir Serge, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ECOP. Thank you very much po. Maraming salamat din sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Ayan po si Sir Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng